Hello mga mi. After ko nga maglinis ng kwarto namin kahapon, ito na nangyari sa akin. Una ako nagtapos ng paglilinis ng aming kwarto. Ay ng pagbuhos ng ulan, bay ng ng luha sa aking mga mata na hindi ko namamalaya. Nakakaramdam lang ako sobrang lungkot-lungkot ko, ang sakit-sakit sa dibdib. Dahil ito sa mga depression ng isang nagbubuntis. Alala mo na lang lahat ng mga sakit na naranasan mo noon at gusto mo nang kalimutan. Siguro nagtataka kayo kung bakit ko pa binidyo yung pati pag-iyak ko. Gusto ko lang i-share. Baka kung ilang ako nakakaranas ng ganito. Ilang pagbubuntis ko pa naman, yun ko lang din naranasan yung ganito. Bigla ka na lang makaramdam ng lungkutan. Heto na nga, kinain ko na lang yung lungkot ko. Bang umiiyak pa rin. Siguro mga alaunang alas 2 na yan ng hapon. At ang lakas pa rin ng ulan. Kahit nga ngayong kinabukasan na, yung pa rin nararamdaman ko, naiiyak pa rin ako. Ng umaga, sobra pa akong naiiyak. Nilalabanan ko na lang. Alam nyo bang tumutuloy yung luha ko, pinupunasan din ito ng anak ko. Anak ko na 1 year old. O sabi, binibigay niya sa akin yung cellphone niya. Pero iniisip niya, iyak ako dahil sa cellphone siya kasi ayoko naglalaro siya nang matagal sa cellphone. At this time, hindi ko talaga mapigilang umiyak. Ganap na ito ng umaga. Gaya sabi ko kanina, hanggang umaga, hanggang ngayon. Sa kalating oras ko umiyak, bumangon na lang ako at naglaba. Ito yung mga nilaban ko lahat-lahat ng kobre kama namin. Mga natirang mga labahan namin, nilaban ko na lang lahat-lahat para lang mabaling yung isip ko at nararamdaman ko sa mga ginagawa ko. So ayan, dami kong nilabhan. At pagkatapos ko nga maglaba ay nagluto naman ako ng ulam ni Kuya. Kailangan ako maisip na iluto. Ito, nagprito na lang ako ng kakaprasong karne ng baboy. Siguro ang alas 11 na to ng tanghali. Kung sa akala lang kasi ng iba, kapag sa bahay ka lang, madali lang trabaho. At hayahay lang, wala kang ginagawa. Lalo't mga bata lang kasama mo, wala yung asawa mo, layo, nagtatrabaho. Hindi nila alam ang hirap-hirap sa'yo lahat. Ganyan ang buhay ng isang full-time mom na dating OFW. And then habang nagluluto naman ay hinugasan ko naman ng mga bote ni baby. Sabay-sabay ko na lahat, pati bote at paghugas ng plato. Para isang pahinga na lang din. Kasi mga sobrang nalulungkot talaga yung pakiramdam ko. Nga po, ito pinapatuloy ko na yung pagbablog-vlog ko kahit nakaiyon sa ako stress. Ganun pa rin. Kahit paano, sa pagbablog ko, nakakabawas din kahit paano yung nararamdaman ko. Almost 2 years na ako nag-vlog pero hinto-hinto lang pag-upload ko ng mga videos kasi nga nawawalan ako ng pag-asa. Para sa mga mami dyan na kagaya ko, kung naranasan nyo man naranasan ko, laban pa rin tayo para sa mga anak natin. Dahil wala naman tutulong sa atin kundi sarili lang natin. Hayaan lang natin sarili natin magbukmok at magpadala sa kung ang nararamdaman at kalungkutan. Sarili natin magiging kawawa at mga anak natin dahil di natin sila maaasikaso. Saludo ako sa lahat ng mga full-time mom, hinilin maging pakainat, buwan yung trabaho, proportion nila sa trabaho, ang maasikaso yung pamilya nila, lalo yung mga anak nila. Mabuhay po tayong lahat, may awa ang Diyos, at maging matatag lang tayo sa lahat ng hamon ng buhay. At kakayanin lahat ng pagsubok para sa mga anak natin. Alam ko hindi pa ako masyadong kilala. Sa dinami-dami ng pagsubok na dumating sa akin, simula noon hanggang ngayon, magiging matatag pa rin ako sa awa ng Diyos. At hindi ako nawala ng pag-asa na magbabago din ang lahat. Na kung ano man ang naranasan ko sa buhay ko ngayon, nagpapasalamat pa rin ako dahil ginigising ako ng Lord araw-araw. Binibigyan pa rin ng lakas ng loob at lakas ng pangangatuan para magambandan ko ang tungkulin ko bilang isang ina. At heto na nga, patapos na ako sa ginagawa ko. At magpasensya na rin ako kung bulbul ako magsalita. Kasi nga yung gusto kong sabihin parang nawawala sa isip ko. Papasalamat nga pala ako sa mga taong mangilang-ngilang nanonood pa rin ng aking vlog kahit papano. Yung ganap sa aking buhay bilang isang full-time. Maraming salamat po sa inyo. Dahil ako'y umaasa din kahit papano. Sa balang araw, kahit dito lang ako sa bahay, ay kikita rin ako. Pag magkaroon ng sarili kong pera at di lang aasa din sa kakarampot na allowance na. Ito nga po is kahit papano, gumawa kami ng bagnet bagoong. Kahit papano, may libangan ako dito sa bahay. Kahit papano, may konting income na matatanggap o libangan. Kahit pa isa-isa lang po ang bumibili, okay lang. Kasi bago pa lang po. At this time, ilalagyan ko siya ng temporaryong label. Itong bagoong namin ay nakakaning process po yan para matagal po siyang mapanis. For the first time, tinry namin gumawa ng ganito. Ang puhunan pala na ito ay hiniram ko sa aking partner. Sabi ko, pag naubos to, ibabalik ko sa kanya. Syempre, para wala siyang masabi.
Dahil ayaw ko sinusumbat lahat ng binibigay sa at nilalabas ng pera. Actually, sa totoo lang, masarap pala siya. Iilang jar lang naman yan yung nagawa namin kasi itry ko lang naman kung mabenta. Gumawa rin ako ng chili garlic niyan. Meron ako nabenta ng 3 jar. At dito naman 1 jar pa lang. So, ayan. Sa doon nga nagtatanong na sa government daw yung partner ko nagtatrabaho. Hindi ako mahirapan kasi may pera naman. Diyan po kayo nagkakamali. Maliit lang ang sweldo niya natira dahil sa mga daming loans. Yung natirang yung sweldo niya. Sakto lang din sa pangkain naming 3 sa 1 linggo. At baon-baon ni Kuya sa araw, pambayad sa service, doon lang din napupunta. Kaya hindi po ako nakakaipon. Paano nagsa-sideline po ako kung ano-ano lang binibenta ko. That's it for today mga me. Thank you very much na nag-watch. God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo.